Um, Ginawa ko lang tong video na to kasi gusto ko lang balikan yung mga panahon ng last presidential election sa Pilipinas. Tapos sa mga nakikita natin ngayon, lalo na sa bagyong nananalasa sa Bicol region. Parang nakakapanghinayang lang na natalo si Leni Robredo. Sayang na sayang. Siguro, ano kayang estado ng Pilipinas kung si Leni Robredo yung nanalo? Kasi pagkatapos ng eleksyon, natalo siya. Right after, in-announce niya agad na ipagpapatuloy niya yung Angat Buhay Foundation na nabuo nung kanyang panahon bilang vice-presidente. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung nagsimula. Talagang buhay na buhay yung volunteerism noong time na yun. Tapos, yung transparency, talagang napaka-transparent nila pagdating sa paggastos ng mga donation, yung mga goods, talagang nakakarating dun sa mga dapat na mabigyan. Tapos ngayon ganun din. Talagang kahit wala siya sa posisyon, wala siyang power eh. Pero yung nasimulan niya na Angat Buhay Foundation, talagang nag-spark ng volunteerism spirit sa mga Pilipino na talagang may concern sa kung ano nangyayari sa Pilipinas. Talagang napakalaking inspirasyon ni Vice President Leni Robredo. Tsaka hindi ka magdududa kasi nga COA mismo nagsabi yung Vice President's office yung nakakuha ng pinakamataas na COA audit rating. Tapos ISO standard pa yung kanilang opisina. So, ewan ko ba't, ano kayang, ang hirap talagang i-please ng mga Pilipino, no? Pagdating sa ganyan. Hindi na nag-mature ang mga Pilipino pagdating sa politika sa Pilipinas. Panghinayang lang. Sana etong mga nangyayari ngayon, siguro iba yung approach hindi ko sinasabing pangit yung ni BBM. Actually may mga magaganda siyang ginagawa. Lalo na yung pagtugon niya, pagtindig niya sa West Philippine Sea. Pagsuporta niya sa ating Philippine Army, yung Navy, yung ating self-defense force. Yun, nagustuhan ko yun. Pero kailangan kasi sa leader accountable ka may kaso kasi siya sa tangos. And after now, hindi niya pa yata nasisettle yun. Ngayon, nagbabangayan sila ng mga Duterte at mga Marcos. Maganda din naman kasi lumalayo na tayo Saka na natin pag-usapan yan. Focus muna tayo kay Leni Robredo. Nakakahinayang talaga. Grabe yung potential sana ng Pilipinas na makabangon.
Tanda ko nun talaga nung pandemya, talagang grabe. Siya lahat eh. Yung opisina niya kahit wala masyadong budget, ang dami nilang nagawa. Yung mga PPEs na yan, nagde-deliver sila sa mga nangangailangan, mga test kits. Tapos yung talagang siya yung nag-spark ng volunteerism. Kung tandaan nyo yung pantry, what do you call this? Yung ano, nag-donate yung mga tao ng mga pagkain or mga canned goods. Tapos parang may mini market pero free siya. Yung parang take what you need. Tapos mag-donate ka din kung gusto mo. Walang bayad. Siya yung nag-inspire nun eh. Sa mga kababayan natin. Tsaka si Patreng. Alam ko yun. Si Patreng nun. Public pantry yata ang tawag doon. Dami niya nagawa. Pero kulang pa rin para sa mga Pilipino yun. Mas naniwala sila sa mga paninira sa kanya na wala namang kabuluhan, walang katotohanan. Nakakatamad na rin talaga umuwi ng Pilipinas. Nakakawalang gana yung mga kababayan natin. Dami kong nawala na kaibigan dyan. Dami kong nakagalit. Kamag-anak. Pero yung pagsuporta ko kay Leni Robredo, hindi ko pinagsisisihan. Proud na proud actually. Yan. Yung damit na yan. Kay Leni tayo. Sinuot ko yan nung campaign dito sa Winnipeg. Talagang very hopeful kami nung mga time na yun na mananalo siya, pero wala eh. Hindi niya nakuha yung boto ng mga tao. Kalungkot lang. Sa mga gustong tumulong, sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo dyan sa Bicol, kung gusto nyo paabot ng tulong, diretso nyo na lang sa Angat Buhay Foundation. Makikita nyo sila sa Facebook. Search nyo na lang. Kasi for sure, yung mga itutulong nyo makakarating yan 100% ultimo sa pinakakahuli-huling sentimo na ibibigay nyo. Fully accounted yan. Makakasigurado kayo. Sana makabangon ng mga kababayan natin dyan sa Bicol. Tsaka mga kababayan ko na rin sa Laguna at binabagyo din sila na malakas din ang ulan doon. Yun lang. Gano'n lang ako ng saloobin. Sana sa susunod na eleksyon matuto na ang mga Pilipino. Matuto na bumoto ng kung sino yung tamang tao para sa posisyon. Yun lang.